Hi! Hello everyone! Welcome back again. This is a very special day. Bakit? Dahil I was blessed to have two guests in one day. Ano pong special sa araw na to? Because it's my 56th birthday. And I'm very grateful na despite my age has add up, but I'm so blessed that marami akong natutunan. At isa na pong ah, ah, isang experience na po to na binigay sa akin na to have given a chance to interview lots of OFW dito sa Hong Kong para for those who wanted to be an OFW, they can also relate kung anong mang kwento na maibibigay namin. And my second guest for today, her name is, kasama ko rin po siya sa church. Her name is Karen. Karen, welcome to Honey Talk. Thank you, Ken. Flowers for you. Thank you for giving me a chance na makasama ka, marinig yung testimony mo, yung journey mo bilang isang OFW dito sa Hong Kong. And I was really happy when you say yes. Kasi usually, hindi madali na ilahad natin yung kwento dito, lalo na dito sa social media. But I will assure you that it's really, this interview is not about tignan kung ano yung nangyayari sa buhay mo na yung kamalian mo. But it's inspiration to those who are watching na magiging gabay nila lalo na kung may plano sila maging isang OFW. My first question sa'yo, usually yung una kong tanong, kamusta ka, Karen? Okay naman, Ken. How many years ka dito sa Hong Kong? 4 years, 7 months. So you're only working in Hong Kong 4 years and 7 months with one employer? One employer. Oh, what made you think na hindi ka maghanap? Ano ang nakita mo dito sa employer na to? Kasi ate, mahirap na yung panibagong pakikisama ulit sa bagong amo. Kasi hindi mo alam kung ano yung ugali nila. Yung amo ko kasi alam ko na yung ugali niya. How did your employer treat you? Is it, kasi kung makakarinig ka ng iba, they have really lots of struggles when it comes to employer. Sa pagkain, sa oras ng tulog, how is it sa side mo? Okay naman yung amo ko ate. Blessed naman ako sa kanila kasi mababait talaga sila. Open ako sa pagkain, nakakapagluto ako ng gusto ko. So, walang barriers, walang discrimination when it comes to food, when Wala. it comes to time, and pag off mo talaga. Okay. Oh. Ano po yung curfew mo naman? 8 p.m. po. So, kailangan makabalik ka ng bahay by 8 p.m. Oo. So, may alaga ka ba? Meron po ate, dalawa. Dalawang babae. Oh, how old na sila? 9 and 12 ate. How is it? Paano mo ginagampanan ang magiging katuwang sa dalawang bata? Sa akin natin, naghahatid ako ng pagkain sa school nila. Nagpre-prepare din ako ng breakfast. Tapos pagkatapos nun, maghatid ako ng food. Pupunta na ako market, gano'n. Tapos magsusundo ako ulit sa kanila ng hapon. Yun na. Yung employer mo ba stay in o they work out from the house? Stay out sa labas sila din. So early in the morning, ihatid mo yung mga alaga mo, so nagiging mag-isa ka lang sa bahay. Oh, kaya... Tapos 2 pusa din. Yun lang yung kasama ko sa bahay. ang laki ng bahay is malaki ba? 1-2 ate. Oh, so very very OCD yung amo mo? Hindi naman natin, hindi sila masel. And when it comes to cooking, they leave it to you or meron kang pinapalo na Ako recipe? ate, ako mismo yung nag-decide kung ano yung iluluto ko sa kanila. Oh. So dito pa lang makikita natin si Sis Karen is very blessed. Kasi for 4 years and 6 months, she handles everything. Siya yung mag-iisip ng lulutuin, siya ang nagja-juggle sa bahay kasi nga yung employer mo sa labas. Ang tanong ko, sis, bakit mo inisip na maging OFW? May anak ka ba? Opo. Tapos para din sa mama ko.
Oh, Kasi so wala na akong father. you don't have a father instinct, mama mo na lang. Mama But ko you na have lang. siblings. Opo. Ilan ang kapatid mo? 2 po. So pangatlo ka. Hindi, pangalawa ko. Oh, so panganay? Pang-2. Bunso. Oh. So yung bunso mo may asawa na rin. Wala po. Babae ba? Babae. Oh. So how old ka nag-decide na magpunta ng Hong Kong? 23 years old po. Oh my, so young. Pero you graduated. Opo. Anong course ang... Midwifery po. Oh. So sino ang nag-introduce sa iyo na maganda magtrabaho sa Hong Kong? Wala. Ate, ako lang yan. Nag-decide ako lang mag-apply. Ganun. Nalaman na lang nila mama nung mag-medical ako. Doon ko na lang sa kanila pinaalam na nag-apply ako papunta dito. How come na hindi nila alam? Sino ba nag-burden ng mga financial mo? Kasi pag mag-apply ka... Lola ko po, ate. Pero hindi ko sinabi sa lola ko na pang-apply ko yan. Oh, bakit? Bakit may hesitation na sabihin mo sa kanila? Hadlang ba sila? Aayaw ba sila? Wala naman po, ate. So, Kaso kagustuhan ko lang talaga makapunta. so you're trying to apply na kung if ever ayaw mo muna ng distraction or contradiction. You just apply na sinikreto mo. So, nandun ka na-accept ka na, may employer ka na. Bago ako na-accept, ate, nag-apply ako pumuntang agency March 15. Tapos, saktong March 20, na-hired na ako ng employer ko. Doon ko lang sa kanila sinabi. Okay. Na-hired na ako. Oo, so only one day ng interview mo. Siguro maybe because you're too young, kaya madali kang nakahanap talaga ng ano. So, nung nakapag-apply ka na, during that time ba, anong year ka nagpunta dito? 2020. So, pag 2020, wala na yung malalaking agency. Wala. Ano na talaga sila fix kasi kinontrol na ng Hong Kong government. So, yung ano ka ba, single mother o you are Single married? mother. If you don't mind, anong nangyari sa papa ng anak mo Di ba dati kasi ate nandito siya? sa Hong Kong? Oo. Oo, tapos pumunta ka. Pumunta ako dito. Pero nag-tour na kami that time. Oo. Bago ko nag-apply papunta dito. Pero pinakita niya mismo dun sa anak ko yung babae niya, gano'n. So third party. Oo. Pero hindi kayo kasal. Hindi. So nung nalaman mo ba may third party, you're on a pregnancy na? Buntis ka na. So sinabi mo ba sa kanya na may nabuntis ka? Alam niya ang Oo, sitwasyon? te, alam mo. So ikaw, sigurado ako ikaw nakapaghiwalay. Oo, te. So what made you think na kailangan hiwalayan siya? Kasi ate paulit-ulit na lang. So the cheating issue is repeated done by your partner. Kaya you decided to end up. So yun. Kaya after nung madali ka naman nakapag-move on. Oo, ate, madali naman. Okay. So nandito ka na sa Hong Kong. Wala ka ng balita sa tatay. Wala ba siyang wala siyang Wala. hindi ka humingi ng sustento or whatever? Napag-usapan naman namin yan ate. Kaso sabi niya nun, saan ako kukuha kasi wala naman akong trabaho. Pero nakapag-cheat siya. Oo. No? That's really a good thing sa Filipino culture, no? Pero nandito kasi siya dati. Family driver siya dati dito. So, may alam ka ba na bumalik na siya ng Pilipinas? Wala po. So, after your decision na makapaghiwalay, automatic cut off ng N4 regarding sa kanya as in zero. Oo. At wala rin siyang alam tungkol sa'yo. Oo, ate. How about social media? Did you not try to communicate in behalf para sa bata? Kasi usually sabi nila, to make the kid grow naturally, kahit hindi man kayo magkasama. Wala ate, pero napag-usapan na namin yan mismo dun sa barangay namin. But then walang nagawa. Wala. So let's go back. Nung sa Hong Kong ka na, you're so blessed with with everything. Kasi nung kwento mga sana all na ganun kaganda yung employer mo. Kasi bago kita sinalang dito, I make it a point, kahit konting feedback may maririnig ako. How long have you been
sa Born Again Church? Paano ka nakapasok sa Born Again Church? Kasi sa Pinas pa lang ate born again na. Oh, that's nice. Oo. Anong church po? Doon sa Pinas ate, Oo. Church of God. Oh, so that is sa Pilipinas. Saan ka sa Pilipinas? Isabela po. You are Ilocana. Oo. Ano yung, kasi maraming tribe sa Ilocana. Irogurot, ano yung Ilocana talaga. Iluga? Parang iba-iba yan sila, no? Oo. Pag sa Baguio, parang Igorot sila. Igorot. Pag sa Isabela, Ilocano talaga yun. Oo. But mostly ba sa Ilocana? Kasi ang alam ko, dito sa Hong Kong, pinakamataas na population ang Ilocana, di ba? Doon ba sa inyo, mostly sa Hong Kong talaga ang hulog ng Opo ate. Bihira lang sila doon sa Singapore ganon. Bihira. mostly in Hong Kong Hong Kong? talaga sila. Yung anak mo, sino ang nag-aalaga? A mother ko. Sila lang dalawa sa bahay. Oh, that's good. Walang complication, di ba? Wala. Sis Karen, nung pumasok ka, nung makilala kita, kasi Karen is also, like Carol, Karen also is together with Hills of Glory family. At, and I honestly saw her also ng how she handles her faith. And recently, without knowing niya, I was really moved when she first submitted yung devotion niya. Nabasa ko po and I began to remember nung una akong nasalang rin sa devotion. I was not really, hindi ko kaagad na share kasi nung binasa ko, I was amazed. Isang dahilan pala is Kristiyano na siya kaya hindi na to bago sa'yo. Opo ate. Kasi nagagamit na din ako dun sa church namin. Pero, nung nandito ka na sa Hong Kong, ilang church ng Born Again ang napasukan mo? JIL lang po. Oo. So, ilang years ka doon naging active sa kanila? Mga 2 years ganun. Every Sunday ako nandun. So, what made you stop? Dahil malayo ba ang lugar? Malayo. Kasi dito sa may Shikip Mill. And then, how did you encounter Hills of Glory? Nakita ko lang po yan sa online natin. So you never been invited? You never been evangelized? Kasi si Anami, siya yung nag-ano sa akin. When you see it posted, then si Anami ang nag-assist sa'yo. So how is the experience when you visit, the first day you visit Hills of Glory? Kakaiba pong experience yun. Kakaiba siya. It helps a lot. How it is? Anong nakatulong sa'yo? Yung presensya ni Lord dati, kakaiba po talaga yung pag-ano niya sa akin. Medyo to personal, but since you said yes, I would ask this. Bilang Kristiyano kasi, marami tayong sinusunod, di ba? Maraming bawal, kasi we follow the Bible. But sabi nga nila, God condemn only the sin, not the person. So sa'yo, honestly, I'm hesitant to ask, pero you've been in a relationship now. Opo. Anong klaseng relationship? Same gender. Same gender. What made you think na this relationship can give you a more satisfaction? Kasi alam ko sa first relationship mo, you have trauma kasi you've been cheated several times. Dito naman ngayon sa same gender, how will you explain what is the joy in your heart? Sa kanya ko po naranasan yung kasi ate, hindi po siya nagloloko ganun. Okay, that's good. So, you value this relationship dahil nakita mo sa partner mo na even once, she never cheated you. Pwera pa doon, ano pa yung kasi pag sa LGBT kasi, hindi natin ma-define once you are in that situation. Not unlike sa opposite sex, alam natin na ganon. Ano po yung kaibahan kung kasi nagkaroon ka ng relasyon sa papa ng anak mo at dito ngayon sa same gender? What made it? Yung kakaiba yung trato po niya. They are more loving, caring. Oo, caring sila. And trusting talaga. Is there an assurance na
kayo talaga. May sinasabing ganon. Kasi marami na nakikita current sa social media, same-sex marriage we have already in the Philippines. Umabot pa kayo sa ganong sitwasyon na magpapakasal kayo? Oo ate, kasi lagi niya yan sinasabi. I'm happy for you. So, since during sa ilang taon na bang relationship nyo? 2 years, 3 months. So, after 2 years mo, siya lang bang unang karelasyon mo na same-sex? Opo ate, siya You lang. never been to other Wala. relationships. So, after ng papa ng anak mo siya kaagad. Opo. Oo. Pero, is being, kung sa ano ng relasyon na same gender, is there also a misunderstanding, LQ, ganyan, o wala? Oo ate, madami naman kami hindi pagkakaintindihan. How did you handle it na pag may away kayo? Pinag-uusapan namin yung dalawa. Is there, pag i-compare mo, syempre noon nakikipag-usap ka rin ano ang kaibahan ng pakikiusap mo ngayon pati sa dati? Yung dati kasi ate, hindi siya yung nakikipag-usap gano'n. Hinahayaan ka Oo, lang niya. hinahayaan. Kaya the angers build up. Oo. Dito, Ate, mas open kasi siya. open siya, may assurance. Yung anak mo, alam na nasa ganyang kang relasyon. Oo ate, alam niya. Kasi open siya eh. Accepted rin ng Oo. mama mo. Pati din sa mama ko, open din siya. You're so blessed. Pero ano ang siyempre no sa bilang Kristiyano, you know that it is not really allowed. How did you handle it when it comes to faith? How did you surrender it to the Lord? Pinag-prefer ko na lang ate gano'n. Na Kung bakit. Tinatalaga mo na lang sa Panginoon na you know that it is a sin but this makes you happy. So you are only, hindi naman sasabihin na gagamitin yung word na bargain, but you are giving an option na gagawin ko lahat ng Lord, pero sa ngayon ito muna ang gusto ko. Sa ngayon ito muna yung nagpapasaya sa akin. I can still serve you, pero ito muna ang gusto kong tanggapin mo. Ganun ang ginagamit mong assurance kay Lord. And both kayo ngayon active sa church, di ba? So, pag merong mga problema na nangyayaring ganon, ano ang binibigay mong lakas rin sa partner mo? Sinasabihan ko siya ate na magdasal lang siya palagi. Prayer really helps. Prayer really helps. Kasi malaking tulong yung dasal ate. Itong isang tanong, kasi this is really usual, especially sa mga kultura natin. Especially for those who are not also born again, judgment is really easy. How do you handle na, especially they know na, especially for those who do not know you, but they know you na nagkakaroon ka ng relasyon ng same sex, and you know that there are judgment, how do you handle it? Sinasabihan ko na lang ate na dito hindi ko naranasan yung naranasan ko doon sa lalaki. Kasi the way na mag-care siya sa akin, kakaiba. Doon kasi sa lalaki, hinahayaan niya ako. And you found peace in this relationship. You found joy. So, hindi mo na, binabaliwala mo na lang yung mga sinasabi nila. As long as alam mo kung anong totoo, yun na lang ang sinusunod mo muna. Okay. Sis Karen, I was so happy na even you are vulnerable, you are very open, and nakikita ko na you are so proud na despite alam mo na ang kahalagan ng mali at tama, you still open to share it with the audience na pagmamahal walang mali. Pagmamahal naiintindihan. Ngayon, sis Karen, how will you weigh your faith? Anong taas ng faith mo ngayon at
paano ito nakakatulong sa buhay mo? Is it, you say that your faith is a little bit tumaas? Oo, ate, tumaas. Kasi nag-start ka na ng Oo. devotion mo, no? It really helps. Every day. How many days ka pa lang nag-start ng devotion mo? 1 week? 1 week pa lang. And it really helps a lot. And ano, sa devotion mo, bago ka nag-devotion, meron ka na bang hinahawakan na Bible verse? Kasi you've been born again before, di ba? Meron na po, ate. Pwede mo bang i-share sa amin? Yung John 3:16 po, ate. Anong sinasaad sa John For 3:16? God to love the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him Shall have not eternal life. Bakit itong napili mo? Kasi ate, yung, di ba, sabi ni Lord doon, na binigay niya Yung anak yung ng anak bugtong. niya Mm. Para sa atin. so it really strikes you dahil sa kabila na makapangyarihan siya, Oo. they are holy, binigay pa rin niya yung bugtong anak Oo. para tayo Para- ma-save. Opo. Yun, dahil we are sinners. Ang kagandahan, ano ang ma-advise mo rin for those who wanted to be an OFW? Lakasan lang ng loob. Lakasan ng loob, ano pa? Patient. Opo. Kasi naintindihan ko si Karen when it comes to struggle, wala siyang struggle eh. Ang happy ng life niya sa employer niya. Kaya ang mapapayo niya lang talaga is Yung lakasan ng loob. lakas. Why will you say lakasan ng loob? Kasi ate, di ba yung mga OFW hindi inano sa amo? Yung mahirap yung pinagdadaanan nila, gano'n. About sa food, gano'n yung trato ng amo. So, the only key to survive is lakasan ng loob. Yun ang maibigay mo talaga. And ito pa pala, sorry kasi na-insert ko lang, naalala ko lang, paano yung communication mo sa anak mo? How is it? How do you do it? Okay naman natin, sa mother ako nag-aano. So, you don't talk with your son? Nag-uusap naman kami. Paano? Once a week? Every day? Every day po. He's in grade? Anong grade na siya? Grade 4 na po. Is he okay in school? High honor siya. Wow, manas na nanay. I'm happy to hear all about ng testimony mo, Sis Karen, and thank you for giving me this opportunity, and thank you for trusting Honey Talk to share your relationship. Alam ko na hindi basta-basta, but then you trust Honey Talk to express na hindi lahat ng relasyon ay mali. Opo. And I'm grateful na you said yes today, and it's a really a nice gift for Honey Talk, especially it's my birthday. Happy birthday. Thank you. And I hope na lahat ng bagay na inaasahan mo sa puso mo, may bibigay ni Lord. Thank you. Happy birthday, te. And don't forget to subscribe and comment down below. Bye!